ang gagawin mo kung ikaw ang inutusan ng iyong ina upang lokohin ang ibang tao? Handa mo ba itong sundin? O mas pipiliin mo ang tama? Isang dalaga ang namasukan bilang tagapangalaga ng isang bilyonaryong bulag. Balak niya pala itong gamitin upang makakuha ng pera. Halina at sabay-sabay po nating pakinggan ang isang inspirational romance na pinamagatang The Billionaire Blinds Love. Charlotte, dadalhin kita sa mansyon ng mga Alvarez. Siguraduhin mong gagawin mo ang plano natin, ha? At kung gusto mong guminhawa ang buhay natin, sundin mo lahat ang sinasabi ko. Bilin ng ina niyang si Cecil. Tumango na lamang si Charlotte sa ina at pilit nang umiti. Hindi po ba tayo mapapahamak dyan, ma? Paano kapag nalaman ng mga Alvarez ang plano natin? Alanganing tanong ni Charlotte at huminto sa paglalakad si Cecil at tiningnan ang anak. Ay nako, mapapahamak lang tayo kapag magiging pabaya ka. Kaya ayusin mo ang kilos mo, lalo na sa bahay ng mga Alvarez. Kailangan mong paibigin si Benjamin, ang bilyonaryong bulag sa bayan natin. At kapag nagawa na ang plano mo, lalayo tayo dito sa San Roque. Saad ni Cecil. Bumuntong hininga si Charlotte. Ayaw niya kasi ng ganitong plano, subalit wala naman siyang magagawa dahil alam niyang magagalit sa kanya si Cecil kung tututulan niya ito. Nakarating na nga sila Charlotte sa mansyon ng mga Alvarez. Hindi mapigilang mamangha ni Charlotte habang tinitingnan ang malaking gate na kulay ginto sa harap nila. Nag-doorbell na si Cecil at bumukas ang maliit na gate. Tapos lumabas ang gwardya. Ano po ang kailangan nyo? Tanong ng guard. Ako po si Cecil at ito po yung anak kong si Charlotte. Siya po yung mamamasukan bilang tagapangalaga ni Sir Benjamin. Nakangiting wika ni Cecil. Tiningnan naman sila mula ulo hanggang paa ng guard at pumasok ulit ito na para bang may hinahanap hanggang sa muling lumabas ang guard at hawak ang resume ni Charlotte. Siya pala ang babaeng sinasabi ni Madam Madonna. Sige, makakapasok ka na. Saad nung guard kay Charlotte. Napalingo naman siya sa kanyang ina na nakangiti lang. Hindi po ba kayo sasama? Tanong ni Charlotte sa ina at umiling lamang si Cecil. Hindi anak, hanggang dito lang ako. Hinatid lang kita. Mag-ingat ka at tumawag ka rin kapag may kailangan ka, ha? Bilin ng kanyang ina. Walang nagawa si Charlotte kundi ang pumasok na sa loob ng gate. Sinilipang muli ni Charlotte ang ina bago isara ng guard ang gate. Pagkapasok ni Charlotte, manghang-mangha siya sa laki at lawak ng lupa ng mga Alvarez. At tanaw na tanaw ni Charlotte ang mataas na mansyon na tinitirhan ng mga Alvarez. Hinatid si Charlotte ng isa sa mga guard na nagbabantay rin sa gate. At aliw na aliw ang dalaga habang nilalanghap ang sariwang hangin dahil sa matatayog na punong nakatanim sa lupa ng mga Alvarez. Manong Dolores, nandito na po ang bagong tagapangalaga ni Sir Benjamin. Saad nung guard sa matandang babaeng naka-maid uniform habang nagdidilig sa mga halaman. Lumingon ang matandang babae at nakangiti itong lumapit kay Charlotte. Ikaw na pala yun, iha. Dito ka lang muna ha at pupuntahan ko lang si Madam Madonna at Sir Wilbert. Sambit ni Manang Dolores. Nanatili si Charlotte sa kinatatayuan niya habang hinihintay ang pagbabalik ni Manang Dolores. Napapasilip pa sa loob si Charlotte at kahit nasa labas lang siya, nakikita na niya kung gaano karangya ang mansyon ng mga Alvarez. Napatayo ng tuwid si Charlotte nang lumabas si Manang Dolores, kasunod nun ang mag-asawang Alvarez. May edad na ang mga ito pero kita pa rin sa pananamit at pangangatawan nila ang karangyaan. Nakangiting naglalakad ang ginang Alvarez na papalapit kay Charlotte. Habang ang asawa naman ito, seryoso ang muka. Ikaw na ba ang tinutukoy ni Santa na papalit sa kanya? Tanong ng babaeng Alvarez na si Madonna. Opo, ako na nga po. Sagot ni Charlotte. Ngumiti si Madonna sa kanya. Buti naman at magkakaroon na ng mag-aasikaso sa anak ko. Lalo na paalis kami papuntang Spain. Sambit ni Madonna habang nakangiti. By the way, ako nga pala si Madonna Alvarez. Madam ang tawag sa akin ng lahat dito. At ito naman ang asawa ko. Sir Wilbert na lang ang tawag mo sa kanya. Kapag may kailangan ka o may hindi ka pa alam, nandito naman si Dolores. Siya ang tagapangasiwa dito sa mansyon. Siya na rin ang magtuturo sa iyo ng mga pasikot-sikot dito sa loob ng mansyon. Kahit yung magiging tulugan nyo. Litanya ni Madonna. Tumango-tango naman si Charlotte.
Kahit ngayon pa lang ito nakakausap, alam ni Charlotte na mabait ang babaeng Alvarez. Opo, sige po. Saka nga pala iha, ngayon pa lang papaalalahanan na kita ha. Hindi ganun kadaling alagaan ng anak ko. Kailangan talaga na mahabang pasensya at pakikisama para sa kanya. Pero mabait namang bata yun. Kaso nga lang, simula na aksidente siya at alam mo naman sigurong bulag ang anak ko, tama? Simula nun iha, medyo umiba ang ugali ni Benjamin. Kaya kung mahihirapan ka sa kanya, sabihin mo agad sa akin. Saad muli ni Madonna. Nilibot na nga siya ni Manang Dolores sa loob ng mansyon at parang ayaw ng dikitan ni Charlotte ang mga furnitures dahil lahat mukhang mamahalin. Marami ding paintings na nakasabit sa bawat dingding. Meron ding mga nakadisplay na sculpture, pati mga vase na may mamahaling halaman. Bawat kasambahay dito may kanya-kanya silang ginagawa. Ibig sabihin, nakatoka tayo sa bawat gawain dito. At ikaw, Charlotte, ang gagawin mo lang, alagaan at bantayan si Sir Benjamin. Bilin ni Manang Dolores sa kanya. Umakyat sila sa pangatlong palapag kung saan nandun ang kwarto ng taong aalagaan niya. Nasa pinakadulo ito at pagkabukas ni Manang Dolores ng pinto, sumalubong kay Charlotte ang madilim na silid at kahit isang liwanag wala kang makikita. Ayaw ni Sir Benjamin pabuksan ng mga bintana at ilaw ng kwarto niya. Kaya wag mong tatangkain buksan yun, maliwanag. Opo. Maagap na sagot ni Charlotte. Sige, ipapakilala muna kita kay Sir Benjamin at iiwan na kita dito. Lahat ng kailangan niya ibibigay mo. Saka kapag nahihirapan siya, tulungan mo. Tinawag na nga ni Manang Dolores si Benjamin. Abot ang kaba, ang nararamdaman ni Charlotte nung marinig niya ang baritonong boses mula sa dilim. Ano yun, Manang Dolores? Anong kailangan mo? Nandito na po yung bago mag-aalaga sa inyo. Sagot ni Manang Dolores. Nakarinig ng pagdabog si Charlotte mula sa loob ng silid. Sino bang nagsabing kumuha na naman kayo? Pwede ba? Palisin niyo na nga yan. Ayoko. Huwag niyo nga akong gawing baldado. Kaya ko ang sarili ko at hindi ko na kailangan na mag-aalaga sa akin. Galit na sambit ni Benjamin at parang gusto nang umatras ni Charlotte. Natatakot kasi siya sa malalim na boses ng binata, lalo na pagalit pa ito magsalita. Paano ko ba magagawa ang inuutos ni nanay? Kung ganito naman ang ugali niya, mukhang mahirap siyang pakisamahan at baka hindi ko pa magawa ang plano. Sambit ni Charlotte sa sarili. Iniwan siya ni Dolores sa tapat ng kwarto ni Benjamin. Kahit kinakabahan ng dalaga, naglakad siya papasok sa loob ng kwarto nito upang magpakilala. Hi po, good afternoon sir. Ako nga po pala si Charlotte. Ako po ang bagong tagapangalaga niyo. At kung may kailangan po kayo, pwede niyo po agad sabihin sa akin. Saad ni Charlotte. Wala akong paket, hindi kita kailangan. Pwede ka na umalis. Magsasalita pa sana si Charlotte nang biglang sumabat si Madam Madonna. Iho, huwag ka namang ganyan magsalita kay Charlotte. Hayaan mo nang alagaan ka ni Charlotte. Mabait na bata to at sigurado akong hindi ka niya pahihirapan. Kaya huwag mo sanang pahirapan si Charlotte. Ma'am, I don't need her. Kaya kong sarili ko. Huwag niyo namang ipamukha sa akin meron akong kapansanan. Hindi ganun yung pinaparamdam ko sa'yo, anak. Gusto ko lang na may taong magbabantay sa'yo at tutulong. Huwag mo naman akong pahirapan, no. Nag-aalala kasi ako sa'yo, eh. Paliwanag ni Madonna sa anak. Tama ang mami mo, Benjamin. Palis rin kami ni Madonna at hindi kami makakalis dahil nag-aalala kami sa'yo. Hayaan mo munang nandito si Charlotte para bantayan at alagaan ka. Entrada naman ni Gilbert na nagpatahimik kay Benjamin. Pagkalabas nila sa kwarto ni Benjamin, kinausap siya ng mag-asawang Alvarez. Iha, sana ipagpasensyahan mo ang anak namin. Mabait naman na bata yun pero sana hindi mo sukuan. Saad sa kanya ni Madonna. Ngumiti naman si Charlotte sa mag-asawang Alvarez. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Ako na po ang bahala sa anak niyo. Ipagkakatiwala namin sa iyo ang anak namin, Charlotte. Sana maalagaan mo siyang mabuti, ha? Nag-umpisa na nga si Charlotte sa trabaho niya bilang tagapangalaga ni Benjamin. Mula sa kusina, nakakuha siya doon ng mga makakain ni Benjamin at inaakyat niya ito sa 3rd floor. Kaya sa tuwing nahihiga si Charlotte sa kama niya, kulang na lang parang tinadtad ang katawan niya sa sobrang sakit. Hindi kasi nalabas si Benjamin sa kwarto at kahit isang beses, hindi niya pa nasisilayan ang mukha nito at tanging sa mga pictures frame lang niya nakikita ito
na nakasabit sa bawat pader sa hallway ng mansyon. Madalas nahihirapan din siyang gumalaw sa loob ng kwarto ni Benjamin dahil walang kahit anong liwanag ang makikita sa 4 na sulok ng kwarto nito. Siya kasi ang naglilinis at nag-aayos ng mga damit ni Benjamin. "Sir, eto na po yung pagkain niyo." Anunsyo ni Charlotte at dahil sanay na siya sa kwarto ni Benjamin, kahit walang ilaw na ilapag niya na maayos ang dala niyang tray sa lamesa ni Benjamin. Lalabas na sana si Charlotte subalit hindi niya sinasadyang apakan ang balat ng saging na nakakalat sa sahig. Hinanda na niya ang kanyang sarili lumagapak sa sahig pero isang matipunong katawan ang sumalo sa kanya. "Ayos ka lang ba? May masakit ba?" Baritonong boses na tanong ni Benjamin kay Charlotte. Tumayo agad si Charlotte at napalunok bago sumagot. "Opo, ayos lang po ako. Pasensya na po, muntikan pa kayong madisgrasya dahil sa akin." Kinakabahang sambit ni Charlotte. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Benjamin at pag-alis nito sa kanyang tabi. "I'm good, makakalis ka na," utos sa kanya ni Benjamin. Lumabas na nga si Charlotte sa kwarto ni Benjamin. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib habang inaalala ang pagsalo sa kanya ng binata at biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. "Mukhang masaya ka, iha. May nangyari ba at mukhang good mood ka ngayon?" Pagpuna ni Manang Dolores na nagpatigil kay Charlotte. Maagap namang umiling si Charlotte. "Wala po. Inalala ko lang po yung mga ibibili ko sa mga kapatid ko kapag sumahod na ako." Sagot ni Charlotte at napatango-tango naman si Manang Dolores. "Ganun ba? Sige. Mauna na ako at marami pa akong gagawin. Naibigay mo na ba ang pagkain kay Sir Benjamin?" "Opo, Manang Dolores. Naibigay ko na po." Sagot ni Charlotte. Mag-iisang buwan na kasi si Charlotte sa bahay ng mga Alvarez. Ang mag-asawang Alvarez naman ay nasa Barcelona pa at 2 buwan daw ang pamamalagi nila doon dahil sa negosyo. Kasundo na rin naman ni Charlotte ang iba niyang kasamahan at minsan kapag wala siyang ginagawa o inuutos, tumutulong siya sa mga ito. "Hay nako, buti ka pa Charlotte, natitiis mo ang ugali ni Sir Benjamin. Lahat kami takot sa kanya, no?" Sambit ni Tinay habang nagpupunas sila ng bintana. Natawa naman si Charlotte. Kaedad niya kasi si Tinay at ito ang pinaka-close niya sa lahat. "Tahimik naman si Sir, saka hindi pa niya ako napupuna kahit isang beses. Kaso nga lang, nahihirapan ako minsan siyang kausapin eh. Siguro yun ang isa sa problema ko sa kanya." Pagkikwento ni Charlotte. "Pero sabi nila hindi naman daw ganyan dati si Sir eh. Simula lang daw ng maaksidente si Sir Benjamin at iwan siya ng fiancé nitong naging masama na ugali at lumayo sa lahat. Pero ang gwapo ni Sir Benjamin ha. Ang swerte na magiging asawa nun. Bilyonaryo na, gwapo pa. Sayang nga lang nabulag pero kung ako ang fiancé nun, hindi ko siya iiwan dahil sayang ang pera ha." Pabirong sambit ni Tinay na kinatawa ni Charlotte. Bigla ulit pumasok sa utak ni Charlotte ang dahilan ba't siya nasa mansyon ng mga Alvarez. Kailangan niya magustuhan siya ng binata, pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang hakbang na ginagawa. "Ang bagal mo namang kumilos, Charlotte. Huwag kang pahangal-hangal dyan sa bahay ng mga Alvarez. Gawin mo na ang plano." Saad ng ina ni Charlotte sa kabilang linya. Nasa pool area kasi ngayon si Charlotte. Sinigurado niyang walang makakarinig sa usapan nila ng nanay niya. "Pero ma, hindi po ganun yun kadali. Mahirap mapalapit sa tagapagmana ng mga Alvarez. Ginagawa ko naman po yung makakaya ko." "Ginagawa mo nga ba? Sabihin mo nag-enjoy ka lang dyan." "Hoy Charlotte ha, kapag hindi mo yung nagawa, hindi na makakaalis sa kulungan ng tatay mo. At hindi mo na mapapagamot ang bunso mong kapatid, kaya mag-isip-isip ka." "Alam ko naman po yun ma. Hindi ko po nakakalimutan ang problema ng pamilya natin." "Buti naman, pinapaalala ko lang sa iyo ang dahilan bakit ka nandyan." Napahilot sa sentido si Charlotte. Lalo na nung biglang ipaalala sa kanya ng nanay niya ang tungkol sa kanyang ama at kapatid. May sakit kasi ang kapatid nito na kailangang ipaopera pero wala silang sapat na pera para ipagumot nito. Ang tatay naman niya nadawit sa isang kaso na hindi naman ginawa ng kanyang ama. Nahihirapan sila ilaban ang kaso nito dahil mabigat ang hatol sa ama niya at kailangan din ng malaking pera para makakuha sila ng mahusay na abogado. Pumasok na sa loob si Charlotte para pumunta sa maid's quarter. Pero napahinto siya nang makarinig siya na may kumakalkal sa loob ng kusina.
Kaya naglakad ng marahan si Charlotte papuntang kusina. Nakakita siya ng malaki at malapad na katawan na may mahabang buhok na hanggang balikat at nakaharap sa bukas na ref, na para bang may hinahanap siya doon. Patay na kasi ang mga ilaw at tanging yung ilaw lang ng ref ang bukas. Nilapitan yun ni Charlotte at kumuha ng panghampas. Nanginginig ang mga kamay at paa ni Charlotte habang papalapit sa lalaking nasa tapat ng refrigerator at tangkang hahampasin na niya ito pero agad yung nasangga ng lalaki. "What are you doing? Who are you?" Galit na tanong ni Benjamin na nagpabalik sa ulirat ni Charlotte. "Sir?" Bulalas ni Charlotte. "Ano pong ginagawa niyo dito?" Tanong ni Charlotte at napatingin naman si Charlotte sa binata. Malayong malayo ito sa mga pictures frame na nakikita niya sa mga nakasabit sa pader ng mansyon. Dahil ang binatang nasa harapan niya, mahaba ang buhok, makapal na ang balbas. "Sira ka ba? Ano bang ginagawa sa kusina? I want food. Nagugutom ako. Umalis ka na." Pagtataboy sa kanya ni Benjamin, pero hindi nagpatinag si Charlotte. "Ako na po mag-aasikaso ng pagkain niyo." Mungkahi ng dalaga at tumaas ang kilay ni Benjamin. "No need. I can do that. Umalis ka na and I know how to cook." Pagmamatigas si Benjamin. Napabuntong hininga naman si Charlotte at napasapo sa noon niya. Gustong gusto niya kasi talagang tulungan ng amo, pero alam niyang magmamatigas lang ito at magagalit sa kanya. Pero hindi niya rin ito maiwan sa kusina. "Leave!" Maling utos ni Benjamin sa kanya kaya napatalon siya dahil sa gulat. "Pero sir, baka po kasi mapasok kayo. Kapag kayo ang nagluto eh. Kaya ko na po yan at ihatid ko na lang po kayo sa kwarto niyo. Ako na po magluluto." Sambit ni Charlotte at inagaw kay Benjamin ang lulutuin nito. "Ano ba? Huwag kang makulit. Kaya ko nga sabi to eh at hindi ko kailangan ng tulong mo." Galit na sambit ni Benjamin sabay tulak kay Charlotte na naging dahilan ba't natumba ang dalaga. "Aray, ang sakit!" Daing ni Charlotte habang hawak ang balakang niya. Nakita naman ni Charlotte ang pag-iba ng ekspresyon ni Benjamin at agad na kumakapa na para bang hinahanap siya. Nung mahawakan na ni Benjamin ang kamay niya, tinayo siya nito. "Sinabi ko kasing umalis ka na eh. Ba't ba ang kulit-kulit mo? Kaya ko na sabing sarili ko, umalis ka na!" Maling sambit ni Benjamin sabay turo papalabas ng kusina. "Kapag hindi ka umalis, bukas na bukas tatanggalin kita sa trabaho." Panakot sa kanya ni Benjamin. Walang nagawa si Charlotte kundi ang lumayo ng konti kay Benjamin. Nagkunwari itong naglakad papaalis ng kusina kahit ang totoo hindi naman talaga niya iniwan ang binata. Pinanood niya lang naman ito pero hindi niya mapigilang kabahan dahil baka madisgrasya ito sa kilos niya. Kinapaka pa ni Benjamin ang mga gamit sa kusina. Napalunok pa si Charlotte nung naglabas ng patalim si Benjamin para hiwain ang mga lulutuin nito. Kahit gusto niyang tulungan ang binata dahil nahihirapan ito, hindi niya magawa. Dahil alam niyang magagalit lang sa kanya ito. Pero nung mahiwa ang isa sa daliri ni Benjamin, napahiyaw ito sa sakit at agad na naglakad si Charlotte papalapit sa binata. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang dumudugo nitong daliri. "Ano ba ginagawa mo? Sabi kong umalis ka na. Bulag lang ako. Pero kaya ko pang gumalaw, hindi ako baldado. Eh paano ko po ba kayo iiwan? Kung hindi niyo naman talaga kayang sarili niyo. Walang masamang humingi ng tulong, lalo na kapag kailangan niyo." Galit na sambit na rin ni Charlotte na para bang nai-stress na sa inaalagaan niya at natahimik naman si Benjamin. Dahil ngayon niya lang kasi narinig ang pagtaas ng boses ng nag-aalaga sa kanya. Kahit isang beses wala pang taong nagtataas ng boses sa kanya, lalo na ng mga kasambahay. "Kung magmamatigas po kayo dyan, walang mangyayari. Huwag niyo nga po pilitin ang sarili niyo. Hayaan niyong tulungan kayo ng mga nasa paligid niyo." Dagdag ni Charlotte at tinapat sa gripo ang kamay ni Benjamin para paagusin ang tubig sa daliri nito. Parang naging maamong tupa naman si Benjamin dahil ngayon nakaupo na lamang siya sa high chair stool kung saan siya inupo ni Charlotte. Ang dalaga na rin na nagluto ng kakainin niya. Hindi na rin umimik o nagprotesta si Benjamin. "Alam niyo sir, huwag niyong pahirapan ang taong nasa paligid niyo, kahit magulang niyo, lalo na yung sarili niyo. Lahat po ng tao nadaan sa problema. Pero kung hindi kayo aahon, at lagi niyo na lang idadahilan yung nangyari sa inyo, walang mangyayari sa inyo." Pangangaral sa kanya ni Charlotte
at para bang naging instant nanay niya ito at kung hindi siya makikinig dito, baka makatikim siya ng palo. Eto na po yung pagkain niyo. At kung papalisin niyo ako bukas, sige lang ho. Kaysa naman mapahama kayo dito kung iniwan ko kayo. Sambit ng dalaga. Hindi alam ni Benjamin kung gagalawin niya ba o hindi ang niluto sa kanya ni Charlotte. Bigla kasi siyang nawalan ng lakas ng loob. Salamat sa pagkain. Sambit ni Benjamin na nagpatahimik kay Charlotte. Hindi na rin pumalag si Benjamin nung tulungan siya ni Charlotte papunta sa kwarto niya. Matulog na po kayo. Kapag may kailangan ho kayo, huwag kayong mag-atubiling magsabi sa akin. Ako pa rin ang nag-aalaga sa iyo at binabayaran po ako ng magulang niyo para ayusin ang trabaho ko. Saka po, walang masamang magbukas ng ilaw at ng bintana. Huwag niyo hayaang lamunin kayo ng dilim. Huling sabi sa kanya ni Charlotte at iniwan na siya sa kaniyang kwarto. Napaisip si Benjamin sa mga salita ni Charlotte. 2 taon na rin pala siyang nakakulong sa kwarto niya. Marami na siyang kaibigang pinalayo at kahit magulang niya, pinalayo niya sa kanya. Pakiramdam niya wala na siyang silbi, lalo nung iwan siya ni Fatima, ang ex-fiancé niya, dahil sa nangyari sa kanya. Maagang nagising si Benjamin. Tumayo siya at kinapakapa niya ang kaniyang paligid papunta sa bintana. Binuksan niya ang mga makakapal na kortinang humaharang sa bintana niya at hinayaan niyang tumagos ang liwanag mula sa bintana upang lumiwanag ang kaniyang kwarto. Mabilis naglakad papuntang kama si Benjamin nung marinig niya ang boses at katok ni Charlotte sa labas. Para siyang batang umupo sa isang tabi para hindi mapagalitan. Samantala habang hawak ni Charlotte ang tray na may lamang pagkain ni Benjamin, ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib dahil natatakot siya mapaalis sa trabaho at bumalik sa kanila na hindi niya nagagawa ang inuutos ng kanyang ina. Binuksan niya na rin ang pinto ng kwarto ni Benjamin at napapikit pa siya dahil sa takot na masigawan siya nito. Pero pagmulat ng kanyang mga mata, parang biglang nanibago ang kanyang mga mata. Bukas kasi lahat ng kortina at bintana ng kwarto ni Benjamin. Naging mukhang maaliwalas at maliwanag ang kwarto nito. Nandiyan ka na pala. Pakilapag na lang sa lamesa ang pagkain ko. Sambit ni Benjamin at napatingin siya sa binata. At ngayon niya lang nakita sa maliwanag ang mukha ng binata. Kahit mahaba ang buhok nito at malago na ang balbas na parang Santa Claus, makikita mo pa rin ang kagwapuhan at kakisigan nito. Mabilis na nilapag ni Charlotte ang pagkain sa tray. Aligaga siyang pumunta sa mga bintana para isara ito, pero nagsalita muli sa kanyang likuran ng binata. Ano ginagawa mo? Isasara ko lang po yung mga bintana at pati yung kortina. Teka lang po ha. Tarantang sambit ni Charlotte at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero isang kamay ang pumigil sa kanya at marahang napalingon si Charlotte sa binatang nasa likuran niya. Hindi siya nakikita nito pero sobrang lapit nila sa isa't isa. Parang isang dangkal na lang, maaari nang lumapat ang labi ni Benjamin sa kanya. Hindi ko sinasabing isara mo yan. Ako ang nagbukas sa mga yan. Sambit ni Benjamin na nagpatigil kay Charlotte. Kayo po? Pero bakit? Ayaw niyo po di bang pinabubuksan ang bintana niyo? Tanong ni Charlotte pero hindi siya sinagot ng binata at tinalikuran siya nito. Wala, gusto ko lang. Para naman maaliwalas dito sa kwarto ko. Saka nga pala, samahan mo ako mamaya, maglipod sa labas. Gusto ko makalanghap ng sariwang hangin. Sambit muli ni Benjamin. Kunot noong tiningnan ni Charlotte ang binata at parang may biglang nagbago dito. Sinamahan nga ni Charlotte si Benjamin maglakad sa labas. Nasa likuran lang siya ni Benjamin habang tinitingnan niya lang itong naglalakad na may hawak na tungkod. Kita rin ni Charlotte ang pagtataka sa mga mata nila Manang Dolores at ibang trabahador ng mga Alvarez. Anong nakain ni Sir Benjamin at lumabas kanina? Usisa ni Tinay. Nagkibit balikat man si Charlotte dahil kahit siya, hindi niya alam ang natakbo sa isipan ni Benjamin. Ewan ko. Nakita ko nga rin kaninang bukas na yung mga kortina. Isasara ko nga sana kaso pinigilan niya ako. Pagkikwento ni Charlotte. Wow! Laking improvement nyo na. Baka dahil sa'yo. Panunokso ni Tinay na kinapula ng pisngi ni Charlotte. Kayong dalawa, hindi ako matatapos dito sa niluluto ko kung puro kayo chismisan. Bilisan nyo nga dyan sa pagbubunot ng dahon ng malunggay para maisama ko na dito sa tinola. Sita sa kanila ni Manang Dolores.
kaya binilisan na nila ang kanilang ginagawa. At ang isang araw na yon ay nagtuloy-tuloy. Naging malaki ang pagbabago ni Benjamin. Nakikisalamuha na ito sa lahat at bumalik na siya sa dating ginagawa niya. Nakakabisita na rin ang mga kaibigan ni Benjamin sa kanya. Nagpagupit na rin ito at nagpatanggal ng balbas. "Ano bang itsura ng paligid?" tanong sa kanya ni Benjamin. Ngumiti naman si Charlotte at dinescribe kung ano ang nakikita niya sa paligid. Nasanay na kasi si Charlotte na ilarawan kay Benjamin ang nakikita niya sa paligid kahit mga pagkain. "Salamat sa pagpapasensya sa akin, Charlotte. Dahil sa iyo nabuhayin ako muli." Saad ni Benjamin na nagpangiti kay Charlotte. "Wala po yun, sir. Siguro nawalan lang talaga kayo ng tiwala sa paligid niyo. Pero mabait naman po talaga kayo. Kailangan lang talaga ng mahabang pasensya. Yung aabot po ba sa EDSA?" Pabirong sambit ni Charlotte at natawa naman si Benjamin. Naging malapit na kasi sila sa isa't isa. Lagi na rin siya nilalabas ni Charlotte at ginagala para makalanghap siya ng sariwang hangin. "Bakit po ba mas pinili niyong magkulong sa kwarto?" tanong ni Charlotte at pilit namang ngumiti ang binata. "Meron akong fiancé dati, si Fatima. But she cheated on me. Nalaman ko yun nung nabulag ako dahil sa car accident. Inayawan niya ako dahil naging ganito ako. Nagalit ako sa kanya. Nagalit ako sa lahat at pakiramdam ko lolokohin lang ako ng ibang tao. Kaya nilayo ko ang sarili ko sa lahat." Pagkikwento ni Benjamin na nagpawala ng ngiti ni Charlotte. Hindi pa man niya nagagawa ang sinasabi ng kanyang ina pero parang may bumara sa lalamunan ni Charlotte at nakaramdam siya ng konsensya. Dahil isa lang naman ang rason bakit siya nasa mansyon ng mga Alvarez. Yun ay paibigan si Benjamin at lokohin ito. "Pero nung dumating ka at mas nakilala kita, kung paano mo ako alagaan at pagpasensyahan, natuto ulit ako magtiwala sa paligid ko. You are the reason why I want to change at bumalik sa dating buhay. Salamat sa lahat, Charlotte." Pagpapasalamat ni Benjamin at hindi mapigilang maiyak ni Charlotte dahil sa sinabi ni Benjamin, parang hindi niya matanggap ito. Sapagkat para sa kanya, isa rin siyang manloloko. "Ano, Charlotte? Hindi mo na nagagawa ang inuutos ko ah. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka maasahan." Galit na sambit ni Cecil sa kabilang linya. Umiiyak naman si Charlotte. "Sorry po, Mama. Hindi ko po talaga kaya eh. Napamahal na sa akin si Sir Benjamin. Hindi ko siya kayang gamitin. Wag na po natin ituloy ito, please." Pakiusap ni Charlotte sa ina, pero isang mura ang narinig niya. "Eh di sana una palang sinabi mo na sa akin. Ano bang mahirap sa pinapagawa ko sa iyo? Uutuin mo lang naman yung bulag mong amo. Bakit hindi mo pa magawa? Ma, ayoko manloko ng ibang tao para sa pera. Hayaan na po natin siya. Pag dumating na ang mag-asawang Alvarez, alis na po ako dito. Hahanap na lang ako ng ibang paraan para makalaya si tatay sa kulungan." Sambit ni Charlotte. Dumating na nga ang mag-asawang Alvarez at nagulat ang lahat nung magpaalam si Charlotte na alis na siya. Nalaman yun agad ni Benjamin. "Alis ka na raw? Totoo ba yun?" Tanong ni Benjamin nung makapasok si Charlotte sa kwarto ni Benjamin. Opo, Sir Benjamin. Nagpaalam na po ako sa mama niyo at naghihintay na lang po ako ng kapalit ko." Sagot ni Charlotte. "Pero bakit? Bakit ka aalis? Hindi ka ba nagustuhan? May mali ba akong nagawa?" "Wala po, Sir Benjamin. Sariling desisyon ko po ang pag-alis ko. Wala kayong kinalaman doon." "Then why? Bakit kailangan mo umalis? Sabihin mo muna sa akin na rason mo. Ano yun? Basta-basta ka nalang aalis na walang rason? I need your reason." Napalunok naman si Charlotte. Hindi niya alam kung anong rason ba ang dapat niyang sabihin kay Benjamin. Pinahin ni Charlotte ang mga luhang pumapatak sa mga mata niya at wala siyang masagot dito. "Ano, mananahimik ka na lang? Charlotte, please. Kahit anong rason makikinig ako. Saka hindi mo kailangan umalis. Kung sa sahod, papadagdagan ko kay Mommy at Daddy. Kung gusto mo ng komportableng higaan ng kwarto, sasabihin ko kay Mommy. Wag mo lang akong iwan. Wag ka lang umalis." Umiling-iling si Charlotte habang palihim na umiiyak dahil kahit siya naman, ayaw niya talagang iwan si Benjamin. Ayaw niya itong iwan dahil mahal na niya ito. Pero hindi na kaya ng kanyang konsensya. "Hindi niyo po maiintindihan, sir.
Kahit sabihin ko po sa inyo, sigurado lang akong magagalit kayo. Sambit ni Charlotte. Iintindihin ko, Charlotte. Pipilitin kong intindihin kasi alam mo kung bakit. Tanong sa kanya ni Benjamin at napatingin si Charlotte sa lalaking umiiyak na rin at nagpapadurog ng puso ni Charlotte. Dahil mahal kita. Mahal na kita. Sobrang mahal na kita, Charlotte. Kung dahil ito sa kapansanan ko, huwag kang mag-alala. Meron na akong donor at magiging maayos na ulit ang paningin ko. Hindi ako magiging pahirap sa'yo. Pakiusap po. Huwag mo akong iwan. Mahal kita, Charlotte. Sambit ni Benjamin na nagpahina ng tuhod ni Charlotte. Ngayon niya lang kasi nalaman na iisa lang ang nararamdaman nila ng binata. Hindi niyo na po masasabihan kapag nalaman niyo po ang totoo. Sigurado akong kamumuhian niyo lang ako. Don't tell me, Charlotte. Makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo. Napalunok si Charlotte at napatingin na mabuti sa binata. Ito na kasi siguro ang huling oras niya para titigan ito. Nandito ako dahil may rason. Nandito ako para gawin ang utos ng nanay ko. May plano kami lokohin kasi. Plano ko talaga mapalapit ka sa akin para madali kami makakuha ng pera sa inyo. Plano ko magustuhan mo ako. At kapag nakuha na kami ng pera sa inyo, aalis na ako. Yun talaga ang dahilan ba't ako nandito sa mansyon. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, kaya mo ba akong patawarin? Pero bakit? Bakit mo kailangan yung gawin? Tanong sa kanya ni Benjamin. Para makalaya si Papa at mapagamot namin ang kapatid ko. Wala na kasi kaming choice, Benjamin eh. Ayoko naman ding mangloko ng tao pero gusto kong mabuo ulit ang pamilya ko. At gumaling ang kapatid ko. Pero hindi ko pala kaya. Hindi kita kayang gamitin para sa sarili kong interes. Patawarin mo ako sa lahat. Umiiyak na sambit ni Charlotte na nagpatahimik kay Benjamin. Umalis na si Charlotte sa pamilya Alvarez. Bumalik siya sa dati nilang tirahan at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro sermon ang naririnig niya sa kaniyang ina. Kung sinunod kasi ng isa dyan, yung inuutos ko, di sana maginhawa ang buhay natin. Pero hindi eh, masyado kasi siyang takot. Saad ng ina niya. Napabuntong hininga na lang si Charlotte habang inaayos ang ilalako niyang banana cue turon. Hindi na lamang pinansin ni Charlotte ang ina at mas pinili na lamang ang maglako para makabenta at magkaroon sila ng pagkain. Ate, maganda po ba dun sa dati niyong pinagtatrabahuhan? Tanong ng batang kapatid ni Charlotte habang naglalakad sila sa kalye at naglalako. Ngumiti naman si Charlotte at nagbalik tanaw sa masasayang alaala niya sa mansyon ng mga Alvarez. Oo, Emily. Masaya sa mansyon ng mga Alvarez. Mababait yung mga amo ko doon, pati mga katrabaho ko. Lahat sila masayang pakisamahan. Bakit po kayo umalis doon? Di sana hindi kayo naglalako ng mga ganito at hindi kayo napapagod. Saka po, hindi nyo naririnig ang mga sermon ni Mama. Bakit po ba siya galit na galit sa inyo? Huminga ng malalim si Charlotte at huminto siya sa paglalakad para harapin ang kapatid niyang nagtatanong. Bata ka pa, kaya hindi mo naiintindihan. Kahit ipaliwanag ko pa sa'yo. Sambit ni Charlotte. Nagpatuloy na sila sa paglalako pero kahit na ganun, lumilipad ang utak ni Charlotte kay Benjamin. Iniisip niya kasi kung kumusta na ba ang binata at kung maayos lang ba ito. Wala na kasi siyang naging balita sa pamilya Alvarez simula nung umalis siya. At hindi niya rin maiwasang mamiss ang binata dahil hanggang ngayon may nararamdaman pa rin siya rito. Pero alam naman niyang dapat na niyang kalimutan ang pag-ibig niya sa dating amo. Ano ka ba, friend? Malay mo mapatawad ka nung amo mo. Sambit ni Nicole, ang matalik nitong kaibigan. Umiling naman si Charlotte at peking umiti. Malabo yun eh. Sa dami kong naging kasalanan, sigurado kong hindi niya ako mapapatawad. Saka baka kinasusuklaman ako nun. Malungkot na sambit ni Charlotte. Bakit kasi kailangan mo sundin yung nanay mo eh? Hay nako, ewan ko ba dyan kay Ate Cecil at yun ang inutos sa'yo. Pero alam mo, wala ka namang kasalanan saka hindi mo naman tinuloy.
Ginawa mo pa rin yung tama. Litanya ni Nicole at pilit nang umiti na lang si Charlotte. Umuwi na si Charlotte sa kanilang bahay pero nagkunot ang noo niya nung may makita siyang nakaparadang sasakyan sa tapat ng bahay nila. May bisita sa inyo? Tanong ni Nicole. Hindi ko rin alam. Baka meron? Alanganing sagot ni Charlotte. Mabilis na naglakad papunta si Charlotte papasok sa bahay nila. Sa pinto pa lang rinig na niya ang mga saya at tuwa ng kaniyang ina. Pero laking gulat ni Charlotte dahil ang taong kinakausap ng nanay niya ay walang iba kundi ang taong iniwan niya. Andiyan ka na pala, Charlotte! Nandito ang dati mong amo at hinahanap ka. Masayang sambit ng ina nito. Agad na lumingon sa kanya si Benjamin at tumayo ang binata upang makalapit sa kanya. Ngayon na lang din niya napansin na wala na itong tungkod. Ang tagal kitang hinanap, Charlotte. Dito ka lang pala nakatira. Namiss kita ng sobra. Sambit ni Benjamin sabay yakap sa kanya. Pero agad na kumala si Charlotte sa yakap na yun at kita niya ang pagkunot ng noo ni Benjamin. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Charlotte. Dahil gusto kitang makita. Matagal na kitang hinahanap. 1 taon na rin yung nakalipas simula nang umalis ka. Marami na rin nagbago sa akin. Natuloy na rin ang operasyon sa mata ko at naging successful yun kaya nagpasya ako hanapin ka. Sambit ni Benjamin. Hindi mo na ako kailangang hanapin, Benjamin. Dapat nagpatuloy ka na lang sa buhay mo. Sagot ni Charlotte at biglang sumingit si Cecil. Ano ka ba, Charlotte? Masyado ka pang pabebe dyan eh. Nandito ang amo mo dahil hinahanap ka. Huwag mo sabihin ipagtatabuyan mo. Entrada ng ina nito. Nagtimbagang si Charlotte at hindi niya mapigilang mapatas ang boses. Ano ba? Pwede po ba kahit ngayon lang manahimik muna kayo? Alam ko bakit kayo nagkakaganyan dahil natutuwa kayo para matututan si Sir Benjamin. Pwede po ba? Tama na. Nanay namin kayo. Huwag naman kayong maging dahilan para makagawa kami ng mali sa kapwa namin. Naiiyak na sambit ni Charlotte na nagpatahimik kay Cecil. Nagpabalik-balik si Benjamin sa bahay nila Charlotte, subalit hindi siya pinapansin ng dalaga. Gayon pa man porsigido siyang ligawan nito kahit sa pagtitinda ay sinasamahan niya ito. Kahit madalas pang-isnab lang ang natatanggap nito mula rito. Ang gwapo naman niyang kasama mo, Charlotte, ipakilala mo naman sa amin. Sambit ng isang babae at nagpataas ng kilay ni Charlotte. Pwede ba? Kung hindi kayo bibili, umalis nga kayo sa harapan ko. May iritang tono ni Charlotte at sinungitan siya ng mga dalaga. Ang damot mo naman, ipapakilala lang eh. Napalingon naman si Charlotte sa lalaking nasa likuran niya na biglang tumawa. Oh, ano nakakatawa? Ikaw, mukha kang nagsiselos eh. Hindi ako nagsiselos. Guni-guni mo lang yun. Ganun ba pero hindi yun ang sinasabi ng mga mata mo. Aminin mo na kasi mahal mo ako para hindi na tayo mahirapang dalawa at makin mo na ako. Ayaw mo nun? Sayong-sayo lang ako. Sambit ni Benjamin na nagpataas ng kilay ni Charlotte. Binaba muna ni Charlotte ang dala niyang bilao at tinitigan si Benjamin. Wala rin namang tao sa paligid nila kaya hindi na mapigilang magsalita ni Charlotte. Bakit ka ba ganyan? Anong ganyan? Takang tanong ni Benjamin. Ganyan! Bakit pinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo sa akin? May nagawa akong mali sa'yo. Niloko kita pero bakit parang wala lang lahat sa'yo? Lumapit naman si Benjamin kay Charlotte at pinahid ang mga luha nito. Hindi mo naman tinuloy, di ba? Mas pinili mo pa rin yung tama at hindi mo ako niloko. Kaya bakit ako magagalit sa'yo? Mahal kita, Charlotte. At tama lang mahalin ka dahil mabait kang tao. May mabuti kang puso kaya bakit mo kailangang questionin ang pagmamahal ko sa'yo? Mahal rin kasi kita, Benjamin. Sobrang mahal kaya patawarin mo sana ako sa lahat. Pag-amin ni Charlotte sa nararamdaman niya at ngumiti naman si Benjamin. Naiyak si Charlotte sa mga sinabi ni Benjamin. Hindi niya na mapigilang yakapin ang binata at umiyak sa balikat nito. Ilang beses rin siyang humingi ng tawad sa binata. Tinulungan rin sila ni Benjamin makakuha ng magaling na abogado para sa kanyang ama, pati na rin magaling na doktor para sa kanyang kapatid. Malaki ang pasasalamat ni Charlotte sa pamilyang Alvarez dahil kahit naging masama ang intensyon nito sa pamilya Alvarez, hindi siya nakarinig ng mga masasakit na salita sa mga ito. Bagkus, naging mas mabait pa ang pamilya Alvarez sa kanya.
Ang sabi nga nila, kahit diktahan tayo ng ibang tao para sa tama at mali, tayo pa rin ang magdedesisyon kung susundin natin ito. Pero wag mong hayaang gumawa ng mali para sa sarili mong kapakanan at sa sarili mong interes. Maraming paraan para maayos ang problema at hindi magiging solusyon doon ang paggawa ng hindi tama sa kapwa mo. Naging masaya ang pagsasama nila Charlotte at Benjamin. Binayayaan sila ng mga supling at para kay Charlotte, ito na ang magandang nangyari sa tanang buhay niya. Ang makilala ang anak ng mga Alvarez na si Benjamin Alvarez. At dito na po nagtatapos ang inspirational love story na pinamagatang The Billionaire Blinds Love. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.